Ang babasahin po natin ay mula po sa Gospel according to John, chapter 11. Pero mahaba-haba po itong chapter na to, kaya mula verse 38 to 44 lang po yung ating babasahin. No? Juan, 11, 38 hanggang 44. Okay, kung natagpuan na po natin, tayo po tayo bilang paggalang po sa salita ng Panginoon. Babasahin ko po muna sa Ingles. Jesus, once more deeply moved, came to the tomb. It was a cave with a stone laid across the entrance. "Take away the stone," he said. "But Lord," said Martha, the sister of the dead man, "by this time there is a bad odor, for he has been there 4 days." Then Jesus said, "Did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God?" So they took away the stone. Then Jesus looked up and said, "Father, I thank you that you have heard me. I knew that you always hear me, but I said this for the benefit of the people standing here, that they may believe that you sent me." When he had said this, Jesus called in a loud voice, "Lazarus, come out." The dead man came out, his hands and feet wrapped with strips of linen and a cloth around his face. Jesus said to them, "Take off the grave clothes and let him go." Basahin din po natin sa Tagalog, mula po sa Magandang Balita Biblia. Muling nabagbag ang kalooban ni Jesus pagdating sa libingan. Ang pinaglibingan kay Lazaro ay isang yungib na natatakpan ng malaking bato. "Alisin ninyo ang bato," utos ni Jesus. Ngunit sumagot si Marta, "Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay." Sinabi ni Jesus, "Hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka sa akin ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos?" Kaya't inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus sa langit at sinabi, "Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dinirinig mo ko at alam kong lagi mo akong diringgin. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin." Pagkatapos nito ay sumigaw siya, "Lazaro, lumabas ka." Lumabas nga si Lazaro na nababalot ng telang panlibing ama, kamay at paa. May nakatakip ding tela sa mukha. Inutos ni Jesus sa kanila, "Kalagan ninyo siya at nang makalaya." Samantala po tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon po na ito na kami po ay magtipon-tipon upang pagbulayan po ang inyong salita, ang inyong po mga pangako at ang katotohanan po na nagbibigay ng buhay at pag-asa po sa amin. Buksan niyo po ang aming mga isipan at ang aming mga puso. Bigyan niyo po kami ng talino, maging ang inyong pong tagapagsalita, Panginoon. Kayo po ang mangusap sa amin sa umagang ito. At hinawa po, Panginoon, hindi lang po ito matanim sa amin po mga isipan, kundi maipamuhay din po namin sa araw-araw. Ito po ang aming samot panalangin. In Jesus' mighty name, Amen. Pwede na po umupo. So ito pong binasa po natin mula po sa chapter 11 ng John. Ito po yung kabanata na dinocument yung pagbangon po kay Lazaro. Ang pagbangon po, buhay po ng Panginoon kay Lazaro. Isa po ito dun sa mga miracle ng ating Panginoong Jesus during His ministry. And kung babalikan po natin, hindi na po natin binasa yung buong chapter kasi masyado pong mahaba Pero kung babalikan po natin, si Lazaro po ay malapit po na kaibigan ng Panginoon. Meron po siyang 2 kapatid, si Martha at saka po si Mary. Na kung matatandaan po natin, may isa pa pong tagpo sa Biblia na nabanggit po itong 2 magkapatid. Okay? Kung maalala nyo po yung sinabi ng Panginoon, "Marta, masyado kang busy sa maraming bagay, pero hindi yan ang lubos na mahalaga." Yun po yun. Siya din po yun. Okay? So, si Lazaro po ay nagkasakit. Okay? Binalita po sa Panginoon na nagkasakit po si Lazaro. Ngayon po, ang Panginoon ay nasa ibang lugar po. Medyo malayo po siya. At hindi po siya nakarating agad doon sa bayan po ni Lazaro, sa Bethany. Nung siya po ay nakarating, patay na po si Lazaro. Kaya nga po yung mga kapatid, di ba, sinasabi, "Lord, kung mas inagahan nyo lang po sana yung punta nyo dito, baka napagaling nyo pa siya." Ilang ulit yan na nabanggit. Pero itinakda po kasi ng Panginoon, hindi po napagalingin si Lazaro, kundi ipamalas po yung higit pa po na miracle, na yung pagbuhay po sa patay kay Lazaro. Sabi nga po, verse 4, "This sickness will not end in death. No, it is for God's glory that God's Son may be glorified through it." So dumating po ang Panginoon, patay na po si Lazaro.
Kinomfort niya yung dalawang magkapatid at nagtungo siya doon po sa kung saan po nilibing si Lazaro. And dito po natin matatagpuan po yung pinakamaiksi po na verse sa Bible. Alam niyo po ba kung ano yun? Okay, John 11:35, Jesus wept. So makikita po natin na mahal po ng Panginoon si Lazaro. Napakaalaga po ni Lazaro para po sa ating Panginoong Jesus. So ito na nga po, bubuhayin na po niya si Lazaro. Inutusan po niya si Marta. Marta, alisin mo yung bato. Ganito po kasi yung itsura ng mga, hindi po yan yung actual na libingan, pero mga ganyan po itsura ng libingan po noong panahon na yon. So kuweba po yan, tulad po nung dinescribe sa verse kanina, na meron po nakatakip na bato. So ngayon po, pinapatanggal kay Marta yung bato. Siyempre naman, kasi paano naman po lalabas si Lazaro kung sarado yung libingan? Okay. Ngayon po, nag-alangan po si Marta. Di ba? Sabi niya, Panginoon, 4 na araw na pong patay yung kapatid namin. Mangangamoy na po yan. Ano pong sabi sa kanya ni Jesus? Hindi ba sinabi ko sa'yo na kung maniniwala ka, makikita mo yung kaluwalhatian ng Diyos. Okay. So binuksan ngayon itong libingan, tinanggal yung bato. Ngayon po, ang gusto ko pong pagtuunan ng pansin dito, alam naman po natin kamangha-mangha po itong ginawa ng Panginoon. Wala po kasi nakakabuhay ng patay kundi ang Panginoon lang po natin eh. Pero ang gusto ko pong pagtuunan po natin ng pansin ngayon dito ay yung pag-utos po ng Panginoon kay Marta na alisin yung bato. Kung tutuusin po, kaya naman pong gawin ng Panginoon yan eh. Pwede naman pong siya na mag-alis ng bato. Pero bakit po kaya inutos pa ito kay Marta? Bakit hindi na lang po nagpunta ang Panginoon doon, siya na nag-usog ng bato? Bakit kailangan si Marta po ang gumawa? Yan po ang laman po ng ating mensahe ngayon. Okay? Kung titignan po natin, ito po ay masasabi po natin na test of faith. Okay? Sinusubok po ng Panginoon yung pananampalataya ni Marta. Na kung totoo, yung sinasabi ni Marta na siya ay sumasampalataya na ang ating Panginoon, ang Panginoon siya ang resurrection and life, gagawin niya kung ano inuutos sa kanya ng Panginoon. Okay? Pero makikita rin po natin dito na maliban po sa test of faith, ito rin po ay paglalarawan, no? Na doon po sa kamangha-mangha po mga gawa ng Panginoon, madalas po, kung hindi po lagi, may bahagi po ang tao. Okay? Meron pong part ang tao. So doon po sa pagbuhay kay Lazaro, may bahagi po si Marta doon. Hindi po siya spectator lang, meron siyang kailangan gawin. And hindi po ito yung kaisa-isang pagkakataon po throughout the Bible na meron pong part, no, yung tao, doon po sa ginagawa ng ating po Panginoon. Halimbawa po, kung babalikan po natin ang Exodus, kamangha-mangha po yun, nahati po yung dagat. Hanggang ngayon, hindi pa rin po malaman kung paano nangyari yun. Eh. Diba? Tinatry po nilang anuhin, baka hangin, baka ano, hindi pa rin mapaliwanag po ng mga scientist yan. Eh. Diba? So, kamangha-mangha po yan. No? Nahati ang dagat, nakatawid ang mga Israelita. No? At nung nakatawid na sila, ibinalik sa dati, so nalunod lahat ng mga umahabol sa kanila. Pero bago po hinati ng Panginoon ang dagat, inutusan po muna niya si Moses. Stretch out your arms. Raise your staff and stretch out your hand over the sea to divide the water so that the Israelites can go through the sea on dry ground. Exodus 14:16. Okay? So gaganon muna si Moses before hindi si Moses yung naghati ng dagat, ang Panginoon ang kumilos doon. Walang power si Moses, pero meron pong parte, no? May bahagi si Moses doon. At kung babalikan pa po natin, kung medyo magbabackread pa po tayo throughout Exodus, makikita po natin na hindi lang po yun yung iniutos po ng Panginoon kay Moses. Marami pa pong iba. Okay? Andun po yung humarap siya kay Pharaoh, no? At sinabing, palayain mo ang aking mga kababayan. No? Marami. And nakita rin natin yung hesitation po, yung initial na hesitation ni Moses na, Lord, bakit naman ako? Pumili na lang po kayo ng iba, hindi kasi ako magaling magsalita eh. Lagi po ako nauutal. Pero hindi eh, siya yung gagamitin ng Panginoon. Meron siyang bahagi dun sa plano ng Panginoon na pagliligtas sa mga Israelita. Okay? Isa pa pong tagpo, no? Isa pa pong example nito ay yung pagtawag ng Panginoon, no? Kay Simon Pedro at sa kanya pong kapatid na si Andres. So mga mangingisda po sila.
So nung dumating po ang Panginoon, buong magdamag na po sila nangingisda. So medyo pagod na sila and nadadown sila dahil wala silang huli. Okay. Ano pong sabi ng Panginoon sa kanila? Ano sinabi ka ng Panginoon kay Simon Pedro? Ibaba mo ulit yung lambat. Okay. Ano pong tugon ni Pedro? Lord, magdamag na kami dito, wala kaming huli. Pero dahil sinabi mo, ibababa ko po ulit yung lambat. At alam naman po natin na nangyari. Sa sobrang dami po nung huli nila, nahirapan na po silang iahon yung lambat, di ba? So kumilos po makapangyarihan ng Panginoon. No? Talagang sila po pinagpala po doon. Napakarami pong nilang huli, no? After a night na wala silang huli, dumating ang Panginoon, sumunod si Pedro sa Panginoon, kaya andun po yung pagpapala. So ang gusto ko po makita natin dito ay bagamat kayang-kaya po at maliit na bagay lang po sa ating Panginoon na kumilos po na makapangyarihan sa buhay natin. Ano pa man po yan, ano pa man pong aspeto ng buhay natin yan. Yan man po ay pinansyal, yan man po ay trabaho, yan man po ay pamilya, yan man po ay sa pag-aaral o kahit love life nyo pa man, no? Yan po ay maaari pong kilusan ng Panginoon ng makapangyarihan at mamamangha po tayo sa ginagawa po ng Panginoon. Kaya po tayo may testimony time lagi. Hindi po lahat ng church lagi nagte-testimony time. Pero tayo po linggo-linggo. At ito po maganda dyan, hindi po tayo nauubusan ng magpapatotoo. In fact, no, kapag tatawagin na yung huli, nakatatlo na, merong pang gusto. Kaso syempre, hindi na po kaya ng oras. Okay? So, ibig sabihin po niya, kumikilos po mightily ang Panginoon sa buhay natin. Pero, kailangan po nating maunawaan na meron din po tayong bahagi dito. Hindi po maaari na hindi rin po tayo kumikilos, na hindi po natin sinasabayan po ng pagkilos natin, yung pagkilos po ng Panginoon sa buhay natin. So, ano po yung bahagi natin? Maaari po na yan ay inuutos po sa atin ng Diyos. Sinasabi sa atin ni Lord, ito ang gagawin mo. Okay? Maaari rin naman po na hindi man yan inuutos po sa atin, hindi man niya sinabi diretsahan na ito yung kailangan nating gawin, ay binigyan naman po niya tayo ng wisdom, no? To know na ito yung dapat nating gawin. So, simulan po natin dun sa utos. Okay. Ang tawag po natin sa ating pong Panginoon ay Lord. Okay. What's the other word for Lord? Master. Okay? Pag po sinabi nating master, no, at meron tayong kinikilalang master, sinusunod po natin. So kapag may inutos ang Panginoon sa atin, anong gagawin natin? Magdadahilan, magrereklamo. Ano ba naman yan, Lord? Ang hirap-hirap naman yan. Pwede bang iba na lang? Susunod tayo. Diba? Kasi kung hindi natin siya sinusunod, para saan pa na tinatawag natin siyang Panginoon? Okay? So ngayon po, pag-usapan po natin yung pagsunod at paano po yan nakakabit doon po sa ating pagtitiwala, no, at sa ating po pananampalataya. So ito pong verse na to, no, Proverbs chapter 3 verses 5 to 6. Alam ko pong memorize na po natin ito. Favorite po kasi natin ito Diba? Yan po yung mga ginagawang poster, yan po yung pinopost natin sa Facebook, yan po yung dinidikit sa likod ng kotse, di ba? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your paths straight. So isa po yan sa mga una po nating natututunan, no? Natutunan nung tayo po ay bago mananampalataya, na ipagkatiwala natin yung ating buhay sa Panginoon at yung tiwala na yon ay kailangan buong puso. Hindi pwedeng magtitira ka pa para sa sarili mo. Ang tanong po ngayon, ibig sabihin po ba, kapag po tayo ay nagtiwala sa Panginoon, kapag po ba tayo ay sinuko na po natin ang ating pong buhay sa Panginoon, ay bahala na? Mag-aabang na lang po ba tayo ng resulta? Hindi na po ba tayo hahakbang din? Hindi po. Ito pong tatlong bagay na to, no? Faith, trust, obedience, pananampalataya, tiwala, at pagsunod. Magkakakabit po yan, tatlong yan. Okay? Package deal po yan. They go hand in hand. Hindi po maaari na may kulang sa kanila.
Kasi paano ka susunod kung wala kang tiwala at paano ka magtitiwala kung hindi ka naniniwala, wala kang pananampalataya. So they go hand in hand. So ganun tayo no, sa ating pong relationship sa Panginoon. Diba? Kinikilala natin yung kanyang lordship. Kinikilala natin yung kanya pong greatness. Diba? Kanina po, kinakanta po natin yung how great is our God. And alam ko po, kasi nakikita ko po talaga sa likod, talagang, diba, totoong-totoo po kasi sa atin yan. Kaya yung iba po siguro talaga naiiyak dahil totoo po kasi sa atin yung greatness ng Panginoon. Pero kung sinasabi nga po talaga natin at talagang pinananampalatayaan na natin na great ang ating po Panginoon, alam natin po na makakakilos siya sa ating buhay. Okay? Alam natin, no? Pinananaligan natin na kapag may pinagawa ang Panginoon sa atin, hindi natin ikakapahamak yon kahit na hindi po madali. Hindi po kasi sa lahat ng pagkakataon yung iuutos po sa atin ng Panginoon, madali eh. Para mas madalas pa nga po, mahirap. Halimbawa po si Abraham, di ba? Napakadakila po ng plano ng Diyos sa kanya. Pero bago mangyari lahat yon, kailangan muna niyang umalis. Di ba? Sabi sa kanya ng Panginoon, umalis ka dyan sa bayan mo, umalis ka dyan sa bahay mo. Okay? Pumunta ka dun sa ituturo kong lugar sa'yo. Okay? So, Abraham had to step out of his comfort zone. And ganun din po sa atin. Diba? Mahirap din po kasi masyado na tayo nagiging komportable. And minsan po kasi, diba, gusto rin po ng Panginoon na tayo po ay nag-grow. Okay? Na hindi po tayo nakukontento kung nasaan na po tayo ngayon. Paano naman po tayo mag-grow no? Kung wala pong bago no? Sa atin pong buhay. No? Hindi po tayo nagkakaroon ng mga bagong karanasan. At kapag dumarating na yung mga pagkakataon na yan, diba? Kung alam natin, and ito again, no, hindi ko na po finlash yung verse dyan, pero for sure po, memorize natin yung Jeremiah 29:11. Okay? For I know the plans I have for you, plans to prosper and not to harm you, plans to give you hope and a future. Ang sarap pong pakinggan, amen? Ang sarap pong pakinggan. Okay. Ang pinaka-bold lang po niyan is, God knows best. Wala pong lubos na nakakakilala sa atin, kundi ang ating pong Panginoon. Minsan po akala natin kilala na natin ang mga sarili natin, pero mas kilala pa rin po tayo ng Panginoon. Siya po ang lumikha sa atin. Siya po ang nagdisenyo sa atin. Kahit yung minutiae ng ating pong pagkatao, dinisenyo po ng Panginoon yan. Kaya alam niya kung ano pong higit na makakabuti sa atin. At kung tayo po no, ay nagtitiwala sa Kanya, alam natin na alam niya yung nakakabuti sa atin, susunod tayo sa Kanya kahit hindi po madali sumunod. Okay. Siguro po, try po nating ilarawan. So, yan po. Okay. Kunyari po, yung isa pong tatay, no, tinuturuan po niyan lumangoy yung kanya pong anak. Siyempre po, yung bata, pag binato nyo lang po yan sa huwag nyo gagawin ha, huwag nyo pong gagawin, child abuse. Siyempre po, takot sa tubig yan. Okay? Kung binato nyo lang yan sa swimming pool, hindi yan matututo lumangoy. Okay? Tuturuan yan. So ngayon yung tatay, pupunta rin doon sa swimming pool, di ba hawak-hawak niya yung anak niya, nakaalalay siya hanggang sa kaya na nung anak na lumangoy on his own. Ganon din po ang Panginoon sa atin. Ilalagay po minsan tayo sa mga sitwasyon na hindi po komportable, sa mga sitwasyon po na mahirap. And patotoo po natin siguro lahat yan. Lahat po tayo nagdaan sa mga pagkakataong ganon. And normal lang naman po yun kasi tayo po ay tao pa rin. Tayo po ay pinoperfect pa ng Panginoon at hindi po tayo immune sa mga ganun pong karanasan, sa mga season po na nasa low points po tayo ng buhay natin. Pero ito po ang alam natin, ito po ang pinanghahawakan po natin. Kung tayo man po ay nagdadaan sa hirap, hindi po tayo nagdadaan na mag-isa. Sabi nga po kanina, di ba, nangusap po ang Panginoon sa atin through Sister Babes, kasama ko kayo lagi. Kasama ko kayo lagi. Ano pa man ang panahon, ano pa man ang sitwasyon, kasama natin ang Diyos. May kanta nga po yan, di ba? Tuwan-tuwa po tayo pag kinakanta natin yun eh. Hindi ko po kakantahin dahil alam nyo na. Pero, di ba? Sarap na sarap tayong kantahin yon. Pero totoo po ba sa atin yon? Kasi kung totoo sa atin yon, di ba? Andun yung tiwala natin. Andun yung, kapag may sinabi ang Panginoon, ito ang kailangan mong gawin.
gagawin natin. Hindi na tayo makikipag-argumento pa. Hindi na tayo magrereklamo. Okay? Normal lang po siguro na mahirapan tayo. Ganun po talaga eh. Pero tandaan po natin, ang Panginoon po, hindi naman po yan maghahangad po na ikapapahamak natin. Ayaw po ng Panginoon na mapahamak tayo. Sinabi nga rin po kanina, ayaw ng Panginoon na napapahamak tayo. So kung ayaw po ng Panginoon na mapahamak tayo at wala po siyang ibang hangad kung hindi ko ano po yung higit na makakabuti po sa atin, bakit naman po tayo hindi susunod sa Kanya? Diba? Kasi po yung hindi natin pagsunod, yan ang makakapahamak sa atin. Pag pinipilit po natin yung sarili nating pag-iisip, yung sarili nating kakayanan, naku, kung saan tayo pupulutin. Okay? So yan po, kapag may inuutos po sa atin ng Panginoon, tayo po ay susunod, tayo po ay gagawin. Pumapaloob tayo doon po sa kalooban ng ating Panginoon dahil siya po ang ating Panginoon. Okay? Tinanggap natin siya bilang ating Panginoon na tagapagligtas. Ibig sabihin po nun, ang buhay po natin ay hawak niya. Okay? Ano man po yung ating pagdaanan, andyan po ang Panginoon para samahan tayo. Pero kailangan po humahakbang din tayo. Madalas nga po, dinedescribe natin yung ating pong Christian journey as a race, as a walk, di ba? As I walk in faith, as I run the race, tulad po nung kinanta kanina, hindi ko nakakantahin. Yan po ay meron pong kaakibat po kasi na pagkilos din yan on our part. Minsan po, gusto na Panginoon mag-take tayo ng leap of faith na tinatawag. Yung hindi natin alam how this will work out, pero we feel strongly and ini-impress talaga sa atin ng Panginoon na ito yung kailangan natin gawin. So gagawin natin. At makikita po natin, nakikilos po ang Panginoon na makapangyarihan po sa ating mga buhay. If we do our part. If we obey Him. So yun po yung utos. No? Yung talaga pong sinabi ng Panginoon na gawin natin. Ngayon po, maliban sa ganyan, meron din po mga bagay na hindi man po yan inutos ng Panginoon sa atin, binigyan naman po niya tayo ng talino, binigyan naman po niya tayo ng wisdom to know na kailangan natin gawin. Okay? Hindi na kailangan sabihin ng Panginoon, alam na dapat natin yan. Okay? Tulad po ng pagtatrabaho. Okay? Gusto mo umunlad ang buhay mo, sige, pag-pray mo kay Lord yan, na umunlad ang buhay mo, na pasaganahin ka sa trabaho mo, sa negosyo mo, pero sabayan mo ng pagsusumikap yung panalangin mo. Diba? Kasi parte mo na yun. Hindi si Lord ang magtatrabaho para sa iyo. Okay? Ikaw na yun. Kaya mo na yun. Binigyan ka na niya ng kakayahan para gawin yun. So, parte mo na yun. Okay? And speaking of work, bahagi po kasi yan ng disenyo po ng Panginoon para sa atin, para sa tao. Okay? Babasahin po natin, Genesis 2:15. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. Okay? So, si Adan ay nilagay niya sa Garden of Eden, okay, para mag-work. Okay? Maaari naman po na ginawa na lang ng Panginoon, sige Adam, lagay kita dyan, no? Tapos every now and then, magpapaulan ako ng pagkain. Mag-aabang ka na lang. No? Sasahod ka na lang ng pagkain. Hindi. Okay? Sagana po yung Garden of Eden. Napakasagana niyan. Diba? Iba't ibang klaseng mga halaman. Iba't ibang klase na maaari pong kainin. Ang hindi lang po nila maaaring kainin yung kinain nila. Okay? Na hindi dapat. No? Yung bunga po nung puno, no, of the knowledge of good and evil. Pero para po sila makakain, kailangan po nilang magtrabaho. Okay? Adam had to work the land. Hindi yun basta-basta po darating sa kanila na nakaabang na lang sila. Hindi. Kailangan pong kumilos ni Adan para sila po ay makakain. Walang problema po yung fertility ng lupa. Sagot na po ng Panginoon yun. Pero yung pagtatanim, yung pag-harvest, tao na gagawa nun. So sa buhay po natin ganun din. May mga bagay po kasi na pinapanalangin natin. At hindi man po sabihin sa atin ng Panginoon, halimbawa, napanaginipan nyo, tapos may narinig kayong boses, kadalasan po kasi ganyan yung mga kwento. Diba? Sinabi sa inyo, magtrabaho ka, mag-apply ka dito. Diba? Minsan po kasi hindi naman po sa ganung paraan mangungusap ang Panginoon sa atin. And minsan hindi na niya kailangan sabihin kasi alam na po dapat natin. Binigyan po niya tayo ng wisdom to know
kung ano po yung dapat natin gawin. So halimbawa po, mag-e-exam, yung mga estudyante, mag-e-exam kayo. No, kunyari, college entrance exam, gusto nyo makapasok sa UP o gusto nyo makapasok sa Ateneo. O, diba? Siyempre, magpe-pray kayo niyan, Panginoon, ipasa nyo po ako dito sa exam na to. Alam nyo po, Panginoon, alam naman po ng Lord kung gaano po ka-importante sa atin yun. Pero ipapanalangin natin. Okay? Kikilos po ang Panginoon. Pero hindi po ang Panginoon ang sasagot ng exam mo. Okay, hindi siya ang uupo dun sa classroom para shadean yung papel para sa'yo. Ikaw na yun. Diba? Ang kaibahan lang, dahil dinulog mo yan sa Panginoon at dahil kumikilos ang Panginoon sa'yo, habang nag-uupkat ka, no, o kung ano pa mang entrance exam, diba? Andun yung talino na binibigay sa'yo ng Panginoon. Pero kailangan mo pa rin maghanda. Okay? So, gusto mong pumasa sa exam, magre-review ka pa rin. Hindi pwedeng, Lord, ipasa mo ko dito sa exam. Hindi ka naman nagre-review. Diba? Ano mangyayari doon? Diba? Hindi ka naman nagre-review. Alangan naman si Lord pa mag-review para sa'yo. Hindi na niya gagawin yun. Ikaw na yun. Kaya mo na yun. Diba? O yung iba naman, mamimiloso po. Ay, hindi ko na kailangan mag-aral. Matalino naman ako. Talaga lang, ha? Okay. Isa pa po, gustong magkaroon ng trabaho. Okay? So, syempre po, dudulog natin sa Panginoon. Panginoon, bigyan niyo po ako ng magandang trabaho. Tulungan niyo po ako sa pag-a-apply. Tapos minsan po, di ba, medyo kadalasan na po natin ginagawa. I claim na magkakaroon po ako ng trabaho. I claim in Jesus' name. Ganyan-ganyan pa tayo. Nag-a-apply ka ba? Yung resume mo ba, inaayos mo? Diba? Kasi kung hindi ka nag-a-apply, kahit I claim in Jesus' name ka, katakot-takot, hindi mo ginagawa yung bahagi mo eh. So hindi rin malulubos yung plano ng Panginoon para sa'yo. Kasi hindi ang Panginoon na mag-a-apply sa mga kumpanya para sa'yo. Ikaw na yan. Pero sasamahan ka ng Panginoon. Diba? Yung hindi mo na kontrolado, siya kikilos doon. Pero yung may magagawa ka at alam mo may dapat kang gawin, gagawin mo pa rin. Okay? Ipagkakatiwala mo yan, oo. Pero hindi ibig sabihin nun na bahala na, hindi na tayo kikilos. Kailangan pa rin po nating kumilos. Kailangan pa rin po nating gawin yung best natin. At binibigyan po tayo ng kakayahan po ng Panginoon. Magawa po yung best natin. Okay? Halimbawa, gusto ko din maging software engineer tulad ni Kuya JM. Okay, mabuti po yan. Maganda po yan. Ang tanong, nag-aaral ka ba mag-code? Hindi. Bakit di ka nag-aaral mag-code? Wala akong computer. O kung meron man, yung computer siguro, hindi naman yung sobrang high-end na model. Ang gusto, naka-MacBook Pro. Hindi mo naman kailangan ng ganon, di ba? Mag-umpisa ka kung ano meron ka, tapos mag-aral ka. No? Kapag may trabaho ka na at kaya mo na bumili, di mag-upgrade ka. Okay? Kailangan po may paghakbang din tayo. O halimbawa naman po, ayaw natin maging empleyado. Gusto natin entrepreneur tayo. Okay? So magbe-business tayo. Okay? Gusto natin mag-business kasi ayaw natin ng 9 to 5, gusto natin financially independent tayo. Alam niyo po, magandang bagay po yan, magandang aspiration po yan. So syempre po, lalapit tayo kay Lord. Lord, bigyan niyo po ako ng business. Ano po kaya mabibusiness ko na maganda? Na maliban sa patok, no, ay legal, syempre. No, wag naman po tayo magnegosyo ng mga shady. Okay? Pero kailangan po nating sabayan din yan ng pagpaplano. Ano nga ba yung pwede nating inegosyo? Diba? Tignan po natin, aralin po natin, ano ba yung pwedeng i-business? Ito ba magiging malakas ba to? No? At kapag nailatag na natin yung mga plano na yan, yung pusahan na yan, kailangan po nating samahan din po ng sipag yan. Okay. Kunyari po, gusto po nating mag-business. Sige po, following po itong example sa picture, no? Kape. No? So, kunyari po, gusto nyo po magtayo ng sarili nyo pong coffee shop. So, kunyari tatayo ako JM Coffee. Diba? So, gusto ko lumago yung JM Coffee, di ba? Siyempre, nagsiset ako ng vision na, yung JM Coffee, magkakaroon ng maraming branch sa buong Pilipinas, di ba? Ifa-franchise ko din yung JM Coffee. Kahit saan ka magpunta, may JM Coffee. Walang kuryente yung lugar, pero may JM Coffee pa rin.
mainam po yun na nagsiset po tayo, na ini-envision po natin kung ano yung gusto natin mangyari. Pero kailangan po nating gawin yung trabaho po na kaakibat nun. Ang Panginoon po ang magdidirect sa atin. Sabi nga po, Proverbs 4, di ba? Babasahin po pala natin mamaya. No? Basta po tayo, no? Ginagawa po natin yung parte natin at kinocommit po natin yung ating pong gawa sa Panginoon. Siya po ang mag-aayos po ng ating mga plano. Ang mahalaga po doon, kumikilos pa rin po tayo. Ayun po, siguro tatanungin nyo, paano yun, JM? Kung ganun pala na kailangan tayo rin ang kikilos, hindi ba parang bumabalik lang tayo doon sa dati na umaasa tayo sa sarili natin? Hindi po. Ang sinasabi lang po natin dito ay ginagawa po natin yung bahagi natin. Siyempre po, hindi po tayo, no? Hindi po yung lakas natin yung atin pong sasandalan. Kasi yung lakas po natin limitado. Yung talino po natin limitado. Kailangan po, bigyan po natin ng puwang ang Panginoon na kumilos din po sa buhay natin. Pero hindi po porket isinuko na po natin sa Panginoon yan at tayo ay lagi nating pinoproclaim na we trust in the Lord, diba? With all of our hearts, pagka kumanta na ng God of Ages dito, pagdating doon sa I trust in you, talagang diba? Kulang na lang, pumunta na rin kayo dito sa harap at makikanta doon sa worship team. Kahit po, salita lang po yan diba? Kung hindi naman po natin ginagawa yung bahagi natin, hindi rin po malulubos yung plano ng Panginoon para sa atin. So, kailangan din po nating umakbang. Ang kaibahan lang po ngayon, bukod sa hindi po tayo umaasa sa sarili po nating kakayahan, kinocommit po natin sa Panginoon yung atin pong paghakbang. Hindi po tayo basta-basta lang humahakbang. Sinisik po natin yung guidance ng Panginoon. Diba yun yung step 1, Lord, tama po itong gagawin ko. Ito po ba dapat yung gawin ko? Pero hinahanda mo na yung sarili mo na gawin. Ako po halimbawa, Lord, ito po yung gusto ko mangyari sa buhay ko. Ito po yung sa tingin ko po makakatulong sa akin. Ito po yung gagawin ko. Pero kung hindi po ito yung kalooban ninyo sa akin, kung ito po ay ikalalayo ko po dun sa kalooban po ninyo, huwag niyo po akong bigyan ng katugumpayan dito. Ituro niyo po sa akin kung ano po yung dapat kong gawin. Okay? Isa pa pong halimbawa, ito po napaka-relevant po sa marami sa atin. Gusto ko healthy ako. Lahat po tayo gusto po natin healthy tayo. Wala naman pong gusto na nagkakasakit dito. Okay? So syempre, pagpe-pray natin, lagi natin pinagpe-pray kay Lord yan. No? We pray for good health. Okay. Tapos siyempre, andyan naman, kiklaim na naman. Hindi ko po sinasabing masama, ha? Sinasabi ko lang po, kailangan, hindi lang po salita dapat yung pagkiklaim natin. Diba? I claim health. I claim good health. Okay, mabuti yun. No? Mabuti na dinudulog mo inihingi mo sa Panginoon niya kasi kayang-kayang ibigay na Lord yan sa'yo. Kaso pasaway ka. Pagdating sa handaan, high blood ka, pagdating sa handaan, nagpapatiuna ka sa litson. Sana man lang ako tinatanggal mo yung taba. Kaso hindi, yung taba pa mismo yung gusto mo. High blood ka na nga. Diba? Niresetahan ka ng gamot, di mo iniinom. Diba? May lahi yung pamilya mo ng diabetes o diabetic ka na nga, panay ka pa sa matamis. Diba? Kain ka pa ng kain ng mga hindi nakakabuti sa'yo. Diba? Sobra-sobra pa yung kinakain mo. Tapos kapag napapansin mo medyo lumalaki ka na, nadadown ka. Diba? Ano ba naman to? Tumataba na ako. Para naaasar ka sa sarili mo pag nakikita mo sa salamin. Wala ka naman disiplina sa pagkain mo. Ano mangyayari sa'yo dun? Totoo po, yung self-control, hindi po natin yan kaya sa sarili po natin. Okay? Ang Panginoon po ang magbibigay sa atin ng self-control. Fruit of the Spirit po yan, di ba? Self-control. Okay? Pero pag binigay na po sa atin yung self-control at nasa sa atin na po yan, tayo po yung mag-exercise ng self-control na yon. Okay, kailangan po tayo na yung kumilos doon. Binigyan na tayo ng kakayahan, so tayo nagagawa nun. Okay? So pag gusto po nating healthy, pag sinabi ng doktor na uminom ka ng gamot, uminom ka ng gamot. Pag sinabi huwag mong kainin to, huwag mong kainin to. Okay? Huwag mo nang huwag ka nang pa na ay cheat day ko ngayon, cheat day ko ngayon. Diba? Cheat day ng cheat day, no? Hindi magtatagal, every day is cheat day.
Tapos again, pag tumingin kayo sa salamin o nagtimbang kayo, makikita nyo 3 digits na yung inyong timbang at medyo di na nagkakasya yung mga damit nyo, madadown kayo, parang ano ba naman to, tapos di ba, magdadrama-drama pa kayo. Kayo naman din yung gumawa ng sarili nyong problema. Okay? So kailangan po nating kumilos din po, no, sa abot po ng ating makakaya. Pero ito po yung mahalaga. Tayo man po ay kumikilos at kailangan pong kumilos. I-commit po natin ito sa Panginoon. Ba? Ang Panginoon po, meron po siyang plano para sa atin. Pero yung plano po na yon, hindi po siya basta-basta mangyayari. May mga pagkakataon, kailangan din po natin kumilos. Kailangan din po nating magpagal. Kailangan din po nating magsumikap. Pero mahalaga po, sa ating pong pagpapagal, sa ating pong pagtatrabaho, sa ating pong pagsusumikap, every step of the way, kailangan po involved si Lord dyan. Okay? Kung tunay po na pumapaloob tayo sa kalooban po ng ating Panginoon, gagawin po natin yung bahagi natin. Gagawin po natin kung ano po ang inuutos sa atin ng Panginoon o kung ano pa man po yung mga bagay na alam naman na natin dahil binigyan tayo ng wisdom ng Panginoon to know na kailangan nating gawin. Siguro po yung iba iniisip, alam naman na namin yan, Brother JM. Bakit naman kailangan pa natin pagtuunan ng pansin yan? Hindi po kasi malayo na, kunyari po, bago mananampalataya, natutunan niya yung Proverbs 3:5-6. Ay, mabuti po pala na magtiwala sa Panginoon. Diba? May kanta pa nga po yan, "'Tis so sweet to trust in Jesus." Hindi ko na po hakantahin kasi, again. Pero, baka po magkaroon ng kaisipan na, ay, okay na pala. Pag sinurrender ko na yung buhay ko, bahala na si Lord sa akin. Hindi po ganun yun. Hindi po pag sinurrender natin yung buhay natin, wala na tayong gagawin. Meron pa rin po tayong kailangan gawin. Halimbawa po, kanina in-announce na po yung tungkol po sa ating anniversary. Okay? Ang Jewels po ay magta-32 na po. Okay, hindi po nalalayo ang edad ng Jewel sa edad ko. Okay, so malapit na po yan. No? Ang habang panahon na rin po na merong Jewels. No? Ang naririnig ko nga po noon ay sa garahe lang po nag-umpisa ang Jewels. Hanggang sa nagkaroon po ng chapel po sa Concepcion at ngayon po nandito na po tayo. Nagkaroon pa po ng mga congregation sa Sariaya at sa Louisiana. And soon, Lord willing, sa Pangasinan, kumilos po ang Panginoon ng dakila po sa ating church throughout those 32 years. Hindi po tayo iniwanan ng Panginoon, hindi po tayo pinabayaan ng Panginoon. Talagang tinulungan po na tayo ng Panginoon every step of the way. No? Binless po niya tayo ng husto. Siguro po yung yung normal na lang po sa atin ngayon, siguro po ito po ay vision lang po noon nag-uumpisa pa lang tayo. Pero meron din po kasi tayong bahagi doon po sa patuloy na paglago po nitong church. Meron din po tayong gampanin, meron din po tayong kailangan gawin. Okay? At hindi naman po tayo makakarating po sa 32 years kung hindi po natin ginagawa yun, kung hindi po tayo nagpapagal din para sa Panginoon. So yan po importante. Let's do our part. Pag pinagawa si Lord, gawin natin. Kung hindi man niya pinapagawa, pero alam natin kailangan natin gawin, gagawin natin. Humahakbang tayo by faith. Hindi tayo nakaabang lang sa resulta. Kasi may mga bagay na kaya na natin gawin, na binigyan na tayo ng kakayahan ng Panginoon gawin. At inaasahan ng Panginoon na tayo na ang gagawa. Hindi niya gagawin para sa atin yon. So we should do our part. Okay? Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataon po na ito. Salamat po sa inyong pong pangungusap sa amin. Panginoon, napakasarap po na magtiwala po sa inyo. Napakasarap po ng pakiramdam na alam po namin, Panginoon, na hindi niyo po kami pinababayaan, na lagi niyo po kaming sinasamahan. Ano man po ang kalagayan po ng buhay namin, ano man po ang aming pinagdaraanan. Ngunit salamat din po, Panginoon, sa paalala na meron din po kaming bahagi, na meron din po kaming dapat pong gawin upang malubos po yung inyong plano para sa amin. Maliban po sa aming pagsusuko na aming mga buhay, na aming po mga pangarap, ay binigyan nyo rin po kami ng kakayahan na sa amin pong kaparaanan ay magampanan din po namin yung aming pong bahagi sa inyong pagpapala.
Nawa po, Panginoon, maging matanim po ito ng husto sa amin at patuloy po kami, Panginoon, na humakbang ng may pananampalataya. Patuloy po kaming kumilos at magtrabaho po na may pananampalataya. At sa mga buhay po namin, sa amin pong pagpapagal, maging sa amin pong pagganap na aming mga bahagi, sa inyo pong gawain. Kayo po ang mabigyan ng parangal, kayo po ang mabigyan na higit po na kaluwalhatian sa lahat. Ito po ang aming samot panalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.